Another rivalry sa West sa pagitan ng Rockets at Golden State. Nung una kasi tinira ni Sengun ang Warriors na mga iyakin daw kapag hindi nakakakuha ng foul. Bugbog ba naman kahit naman siguro sino? Binugbog nyo na nga, tinalo pa kayo. Ngayon naman si Draymond Green nakikipag-away sa nanay ng isang player ng Rockets, si Tari Eason, na tinawag ba naman ng nanay ni Eason na it's a war kontra dito kay Draymond at sa Golden State. Si Draymond hindi papatalo yun kahit sino. Tinrash talk din niya na hindi pa nagsisimula yung regular season, tinalo na ng Warriors yung Rockets. Dati may nan-trash talk din kay Steph na mga Rockets player. Yung isa si Kevin Porter Jr. na tiniranan lang ng tiniranan ni Steph ng 3-point shot, wala nang masabi. Yung isa naman si Josh Christopher na hinanap ng mga fans yung tweet niya dati na tinawag niyang cotton candy si Steph, na after nung game puro papuri na ang binigay niya. Base pa kay Steph, ang best trash talk na binigay niya sa defender ay manood na lang. Just watch this. Parang linyahan ni Mr. Longbam. Titiranan lang kita, mamen. Dati, yung kabakbakan ng Golden State yung Memphis na tinatalo nila at tinatalo din sila. Ngayon naman may bago. Andun pa si Kevin Durant na parang bad timing pa yung ginawa ng kanyang mga ka-teammate na inaangasan ngayon ng Golden State. Wala kasing contract si Kevin Durant at wala rin discussion na base sa dating best friend ni LeBron na si Windhorst. Ang nakikita nila, wala pa kasing contract si Kevin Durant at wala pa rin discussion na base naman sa dating best friend ni LeBron na si Windhorst, hindi na nakikitang isang centerpiece si Kevin Durant ng mga teams ngayon. Nasa top team pa rin naman ng Houston kasi andun si Sengun, Amen Thompson at Jabari Smith. Sila kasi yung tinawag na centerpiece ng team. Inaddress lang ng Houston yung kanilang weakness last season, ang pagkakaroon ng consistent scorer. Pandagdag nila si Kevin Durant sa lineup or young core ng Rockets. Tinawag din kasing isang component lang si KD para sa Houston. Kaya inaasahan na kukuha lang si KD na mababang kontrata katulad ng ginawa ni Harden at ni Kyrie. Si Harden nasa 81 million sa loob ng 2 taon, 1+1 contract. Lagi na lang gano'n na makukuha niya. Si Kyrie naman 118 sa loob ng 3 taon na halos katulad ng kay Harden per year. Yung dalawang dating ka-teammate ni Kevin Durant, stable na sa kanilang mga team, Clippers at Mavericks. Ang estimated sana makukuha ni KD 120 sa loob ng 2 taon, kaso apektado nun ang payroll at tax ng Rockets for next 2 years. Nagpababa na nga si VanVleet para lang hindi maapektuhan yung Rockets. Dun siya tinalo ni Paul George. Kasi nga si KD magiging 37 sa September 29, si PG magiging 35 years old pa lang. 2 taong difference. Pero bago mag 37, itong si Paul George, nakadisgrasya pa siya ng max contract, $50 million per year pataas. Si Stephen A. Smith naman nagpredict na ang Dallas ang magcha-champion next season kung si Anthony Davis ay magiging healthy. Parang binawi lang din ni Stephen A. Smith yung prediction niya dahil sa statement niya na kung magiging healthy si AD. Yung Sixers nga, kung naging healthy player lahat yun, baka dun pa nahirapan yung mga teams gaya ng Cavaliers, Knicks, Pacers, pwera lang yung Boston kasi may Tatum kontra Embiid. Ang top player to watch kasi ni Stephen A. Smith for next season, si Butler, Kevin Durant, Luka, Kyrie at si AD. Si Kyrie hindi pa nga sigurado kung maglalaro agad kasi 1,500% ang iniintay niya para maging healthy bago bumalik ng Dallas. Tinalo niya pa si Taguro, hanggang 120% lang yun. Kung hindi siguro tinrade ng Dallas si Luka, baka may chance pa sila mag-champion next season at hindi lang what if na sinasabi ni Stephen A. Smith. Wala kasi yatang nakakapansin sa media sa NBA dahil wala pa ako nababasang write-ups dun na si Luka ang tanging player na merong in-between season. Nakapag-playoffs na, tapos nakapag-conference finals, tapos may finals. Ang susunod na lang dun, championship dahil wala nang in-between dun. Halos katulad lang din yun ng kay Dirk Nowitzki. Kaso si Dirk medyo matagal yung mga in-between season niya. Si Klay Thompson pa going 36 years old next season. May average siya noong nakarang taon na 14 points, 3 rebounds, 2 assists, 41 and 39%. Malayo na si Klay Thompson mula nung kanyang Warriors dynasty dahil ang deadly talaga kay Klay yung kanyang 45 and 40% na high volume shooting. Kailangan di umanong baguhin na ni Klay kung paano siya maglaro. At ito yung ilagay siya sa 6-man position for next season, hindi na sa starting unit. Ang reason kasi kung bakit pinili ni Klay yung Dallas bukod sa may chance na makapag-finals, binigay kasi sa kanya yung starting position ni Jason Kidd.
May papasok ng Cooper plug sa kanila. Hindi pa nga alam kung saan ipupwesto, kung 3 or 4. Kapag ginawang number 3 si Plug, papalitan niya si PJ Washington. Kapag naging number 4 naman, papalitan niya si Gafford dahil si AD ang magiging sentro.